Mhm. Sinuri ng BNC ang nasabing impormasyong kumalat sa Forbes Park tungkol sa protesta. Hanggang sa natunto namin ng isang Facebook Yan, may KKK pa. Kalayaan, kalaayan kontra ano yan? May salita bang kalaayan? Kalayaan, alam ko. Kalaayan kontra korupsyon. Baka kalayaan to, kalayaan kontra korupsyon. KKK. Ano ba yan? Kalayaan nga, nagkabali-baliktad pa siguro mga nagmamadaling i-type. page na nagngangalang Kalayaan kontra Korupsyon. Napag-alaman naming iba-ibang initiatives pala ang mangyayari sa Sabado at posibleng ibang grupo umano ang nagpakalat ng info na nakarating sa Forbes Park. Naku, may iba-iba pang gano'n. Sabi ni Marijo, sa Nepal lang yan. Lang yun. Dito, daming epal na DDS. Baka mamaya nga, puro ganito lang itong mga to. Tapos mga keyboard warrior lang tong mga to. Ano? Anila, hindi raw sila aatake sa anumang property, assets o personal belongings ng sinuman. Tumanggi muna silang magbigay ng on-cam interview para umano sa kanilang seguridad. Sa huling monitoring, wala pang opisyal na pahayag ang Barangay Forbes Park at Tsaka yung mga nagpapasimula nito, bago kayo maglalagay ng mga the purge, aalamin nyo muna kung ano ibig sabihin nun. Aalamin nyo muna kung ano yung mga napapanood ng tao o kapwa natin Pilipino. Doon sa pinalabas ng mga the purge, nagpapatayan, laban-laban, tapos ganun ilalagay mo. Para sa bayan, the purge na to. Mala the purge na to. Ano yun? Makati City LG Tapos next month, kanta tayo. Pang droga, hit-hit. Tapos panchongke. Para sa bayan. Ano yan, bigla nyo na lang naisipan? Kasi napanood nyo doon sa Nepal. LGU tungkol dito. Kaugnay pa rin ng mga protesta versus corruption, nagkakasaraw ng mas malawak na protesta laban sa katiwalian na isasagawa sa September 21. Ayan na. Ayon sa anti-corruption groups. September 21 kasi ang anibersaryo mismo ng proklamasyon ng martial law. Ayon kay Joshua Mata, co-convener na nagkaisa Labor Coalition, isasagawa nila ang mas malaking kilos protesta sa Sa September 21 daw. People Power Monument kung saan Saan ba? Magkakalituan pa kayo. People Power Monument. Yung iba, sa Luneta naman pupunta. libo ang inaasahang dadalo. Maliban Sabi ni Mark Estacador, all crime allowed po yung movie. Torture, etc. Pang-isahang krimen. 24 oras yun eh. 24 oras. Tama ba? 24 oras? O simula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng tama. 12 oras. Simula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Tapos na. Ganun yung gagawin ninyo? Mga may topak yata kayo tapos sasabihin nyo para sa bayan, guluhin yung bayan ng ang iniisip ninyo. Magpasikat, magpapansin. Dahil tayo mga kababayan, ayaw natin ng korupsyon. Pero ito, meron tayong mga sigaw, meron tayong mga hinaing dito, may nasasaktan ba? Wala. Di ba? Bakit hindi gawing ganun na matahimik? dito, posible ring magkaroon ng ilang pagkilos sa ibang mga lugar. Diit nila, kailangang magkaroon ng moral urgency at collective action sa mga nangyayari sa ngayon. Bilyong-bilyong pisong nakulimbat mula sa kaban ng bayan raw ang issue. Aabangan ho natin talaga yan. Bakit to, mga bossing? Iba-vlog natin sila, syempre. No? Iba-vlog natin sila. Sa pagkilos sa EDSA Shrine ngayong araw, nais din nilang ilabas ang SALN ng mga public official na dawit sa flood control scandal. Sabi ni Jeronimo Katindoy, pag natirgas at nabomba ng tubig yan, takbo na yan. Puro yabang lang yan. Sabi ni Lev Arju, sigurado dadanak ang dugo. Di kayo sasantuhin ng mga pulis at sundalo. Sabi ko nga no? Kung naririnig tayo ng mga kapulisan natin, nakita nyo sa kalsada, may hawak na bote, na alam nyo na pwede nilang iitsa, ihagis, may mga masasakta, arestuhin nyo na agad. Arestuhin na agad, di ba? May iwasan na agad yun. May hawak na baseball bat na pwedeng ipanghataw sa ulo kung sino man.
Tapos mga nakamaskara, arestuhin na agad yun. Di ba? Kung rally lang. Para patayan yung gagawin nyo. Tapos meron pa, makikita pa tayo doon sa ano, may mga molotov, may mga magsusunog ng Malacanang. Di ba? Sabi ni JCAS, kung may anti-government rally, sigurado ako, mas madami ang pro-government rally. Totoo. No? Na majority ng Pilipino ngayon ay nakasuporta kay PBBM eh. Sa isang pahayag, pinawi naman ng NCRPO ang pangamba ng marami at sinabing handa sila sa anumang sitwasyon. O yan. Kunyari, nakita nyo yung nandoon, yung mga rallyista, no? May hawak ng bote. May hawak ng bote, tapos may apoy na. Unahan nyo na. Bakit? Yun, isa lang yun. Pag naihagis sa inyo yung molotov na yan, pag naihagis sa inyo yung apoy na yan, pagkalat nung gasolina, lapnos kayong lahat. Delikado ang buhay ninyo. Diba? Banta na yun eh. Pagka nakita natin may mga ganun na banta na yun. Sabi ni Frederick Labay, baka nagtampo lang yan sa bigas. Sa 20 pesos na bigas. Sabi ni DP Syndicate, young people power ang gusto ni Roque. Sabi ni Maritlu De La Cruz, ay nako, kung wala na kayong magawa imbis na maayos, baka i-martial law yan. Baka pagsisihan nyo lang ang kabastusan na yan. Sabi ni Boots, ginagawa na nga ni BBM ang lahat. Correct. No? Pero ang DDS na ito, ang talagang, ang kasiyahan, doon yung mga doon kayo mag-purge. Tapos, sasakyan, no, ng mga DDS, yung mga nakikita nating mga mga politiko nila, sasakyan ng mga yun. Pupush. Tapos sabay papalabasin. Tingnan nyo, nagkakagulo na ang ating bayan, ganito, ganyan. Diyos ko po. Kayang-kayang kontrolin ng ating mga kapulisan huyan, mga bossing. Si Ma'am Marites Sorbas, nanonood sa atin, watching from Pennsylvania daw ho. Kawawa naman yung madadamay dyan na walang alam sa korupsyon. Hindi, tsaka kawawa yung mga kababayan natin na sumama na ang akala nila, maayos, tahimik, matiwasay, tapos ayun, gulo-gulo pala, may mga molotov pa. Di ba? Lahat tayo ayaw sa korupsyon. Pero gawin natin na matino, tahimik, na protesta. Hindi yung ganyan. Di ba? Mga boss, chief, amo, sir, magpapaalam na ho ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.